What's up guys, we are back again with another coding tutorial. Today I'm wearing my computer engineering shirt because we're like going to be doing computer engineering stuff para kasi it's basic coding. But tomorrow is also my 21st birthday. I'm excited, although I'll be staying at school for like the whole day, but whatever. Anyways, so I'm assuming at this point that you have watched the first video and you have downloaded your IDE and your compiler. So today we're going to do some real coding. So I'm going to show you the screen. Well, actually this is from a different project. This is actually from my research, but if you would head over to file, go to new text file. Actually, no, open folder. Go to your documents, click new folder, um, and then type C++ tutorial. Okay, so click nyo yung folder na and then select folder. Now this is what it would look like. So basically blank page. Head over here and click nyo yung new file. Tapos i-type nyo tutorial part 1 dot C++. Ayan, dapat ganyan na ganyan yung format ko to. Ito yung mahalaga. Kasi ayan yung file type niya. Ayan, enter nyo yan. So, makikita nyo, yung icon niya nag-change. Naging C++ yung itsura niya. So, ito, may papakita ako sa inyong template. What you could do is, you can literally just type it. Hindi nyo pa siya kailangan alamin masyado. Pero like, to get started with coding, let's build something first. Kasi like, in a lot of things, maganda na mabuild mo muna isang bagay bago mo siya i-go into to so much depth. So, gayahin nyo to. Hash symbol include IO stream. Yan. Copy nyo lang yan. Huwag nyo muna masyadong isipin. Huwag muna kayo ma-confuse ng sobra. Susunod, using namespace std. Yung pag-dissect ng parts na to, next video natin gawin. Pero ngayon mag-code lang tayo. Tapos, int main. Tapos, open and close parenthesis. Tapos, open curly braces. Actually, sa IDE na to, ang maganda, pag nag-open ka ng parenthesis or nag-open ka ng curly braces, or kahit yung open braces na ganyan, I mean straight braces sa tawag dyan. Pero like, pag nag-open ka ng ganun, automatic na isasara niya na. Tapos, dito, kahit i-enter nyo ng ilang lines, pinakababa, bago mag-close ng curly brace, type nyo return 0, tapos semicolon. Ayan. Ngayon, yung lines na to, yung hashtag include iostream, using namespace std, integer main, tapos open and close parenthesis, close brackets, tapos return 0. Ayan yung basically pinaka-basic format pag magko-code ka. Dito, sa spaces na to, pwede kang mag-enter pa ng new lines. Dito mo ilalagay yung actual code mo. So for today, pinakauna nating aaralin sa C++ is learning about variables. So ano nga ba yung variables? To start with, if you have taken math, like algebra, or any form of math in high school, you would have heard of variables. Basically, what they are is, they are containers for something. So in math, like, if you say x is equals to 4, tapos, and you also said y is equals to 3, ngayon, pag sinabi mong x plus y, basically, ang ginagawa mo is, ina-add mo kung ano yung value na katumbas nila. Kasi yung x, ang nire-represent niya ay 4. Ang y, ang nire-represent niya ay 3. So, basically, that is what variables are. In coding, parang similar din. Pero, they are not restricted to containing numerical values. So, ayun yung aralin natin today.
So, pinakauna nating aralin is the variable type of integer. So, say, gusto natin gumawa ng variable na katulad nito. A variable that contains a numerical value of 4. Okay, let's do that. So, ang gagawin nyo, i-type nyo yung keyword for integers equals int. Ganito yung type nyo. Int, basically, ang sinasabi nito ay yung type ng variable na ginagawa mo. Int, and then, yung variable name mo. So, for this case, gawin natin num1. Number 1. Ibig sabihin na, ayun yung una mong number. Equals to 4. Tapos, lagi yung tatandaan in C++ pag may isusulat kayong line, always end it with semicolon. Lalo na pag instruction siya. Pangalawa, gawa naman tayo, isa pang number 2. Int, ayun yung type ng variable, and num2 is equals to 3, na semicolon. Now, meron ka ng dalawang variable. Actually, para ano siya dito, nakapantay siya, or para kagaya siya nito, gawin na natin ito na x and y. It doesn't matter naman kung ano yung variable name nila. So, integer x and integer y is equals to, integer x equals 4, integer y is equals to 3. Tapos, let's create another variable. So, gusto natin sila i-add. Integer sum is equals to x plus y semicolon. Ngayon, anong ginagawa nito? So, we created one variable, x is equals to 4, tapos another variable, y is equals to 3. Ngayon, we created another variable pa. Now, this variable will add them. So, 4 plus 3. So, ano dapat yung value ng sum? Yung value dapat is 7. Well, ayan. So, para makita natin yon, I will teach you another command. Yung tawag dito is yung cout or character out. Yung cout, ang ginagawa nito, ganito yung actual format niya. Dalawang less than symbol, tapos yung ilalagay mo dito, ipiprint niya. So, ano ilalagay natin dito? Pwede nating ilagay yung sum. So, character out, tapos double, less than symbol, sum. So, ito yung pinaka-basic. Ayan. Tapos, yung nandito, iba-iba na. So, try natin i-print yan kung gagana. Gagana ba siya? So, ayun. Ito, nag-print siya. Itong mga line na to, ignore na lang. Basically, ayun yung shortcut pag nagra-run ka ng code. Ayun, lumabas siya dito, 7. Pero para mas malinaw, lagyan natin siya ng phrase para mas maintindihan natin siya. So, cout, tapos, open double quotes, the sum of x and y is, tapos, ayan. Actually, kung anong sulat nyo dito, it doesn't matter. It will print out either ways kung gagayan nyo gagawin ko. Tapos, another, dalawang less than symbol, tapos yung sum. Tingnan natin kung ano yung lalabas dito. So, pag pinlay natin to, ayun makikita mo dito. The sum of x and y is 7. Nagtataka kayo, ba't ganyan yung format na yan? Ang ginagawa lang ito, so, ang ginagawa mo dito is kakontakin. So, ayun, ang ginagawa mo lang basically, pagka nagaganto ka, ay kinokontakinate. What the frick? So, yun nga, yung ginagawa lang nito, basically is kinoconcatenate niya lang yung dalawang bagay na to. Yung string na to, yung string pala sa programming, string is equals to words or sentences. Yan. Tapos, yung variable na to, kinakombine mo yung string at saka yung variable na to. Kaya pag kinakombine mo sila, ang tawag doon sa programming is concatenate. Okay? So, ayan, nakita natin siya nag-print dito. Ngayon, try natin din itong dalawang terminals. So, pumunta na kayo dito, click nyo yung trash na symbol para malinis yung terminal natin. Next run natin. Na-print nyo na sila.
let's comment it out. By the way, to make comments sa C++, gamit ka ng double slash symbol. Ang ginagawa pala ng comments basically is, well, what they do is they don't do anything, but like maganda siya pag nag-a-annotate ka ng code mo. Kung gusto mo lagyan ng label to, gusto mo maglagay ng comments, maganda siya. Like para pag nakita ng ibang programmers yung code mo, mas madali nilang maintindihan. Okay, next. Gawin naman natin to. May tuturo akong isa pang line, which is yung cin. Gumawa ulit tayo ng isa pang variable. Int z, tapos ganyan lang, semicolon. Paano yan? Wala siyang value, wala siyang equal sa kahit ano. Hindi siya, katulad na to, hindi siya explicitly defined kung ano yung value niya. Ngayon, try natin. Ano yung gagawin natin dito? May tuturo akong isang command which is yung cin, character in. Ang ginagawa naman ito, kung yung cout, ang ginagawa niya is nag-output ka ng character. Ang ginagawa naman ng cin is it asks the user ng program for an input doon sa kung ano man yung ilalagyan mo. So cin, cin, tapos kung saang variable mo gusto mag-store. So ayan. After natin mag-cin, try natin i-print kung ano yung i-enter ng user. Cout. Okay. Try natin i-run. Ano mangyayari? Comment out natin to. Actually, okay lang ito. So, ayun, medyo nagkaroon lang ng error. Pero, naayos naman. Basically, may unused variables tayo. Pero, try for, para ma-demonstrate natin yung cin, i-comment out muna natin yung mga previous lines natin. Ito lang, yung mga nandito lang. Mga yan lang. Ngayon, nag-declare ulit tayo, di ba, ng integer, which yung name niya is z. Pero wala siyang value. We didn't explicitly assign a value to z. Pero ang gagawin natin, mag-ask tayo sa user for an input kung ano ilalagay natin sa save. Ngayon yung cout natin, lagyan ulit natin ng isang cout para makita ng user. Yung lagay natin dito, enter a value for the variable z. Tapos, ayan. Tapos yung next is yung dalawang less than symbol. Tama na ba? Gagawin natin ganito. Yan, tama na. Isang na pala, yung isang code symbol lang. Ngayon, magpa-prompt yan. Ang unang lalabas is itong line na to. Enter value for the variable say. Lagatin actually ng ganito. Tapos, may blinking cursor ata that asks for user input sa variable na to. Try natin siya i-run. Copy nyo lang exactly to. Natin siya i-run. Ito. Actually, mali. Ayan. Isa natin to. Ayan, ganyan lang. Ayan. Enter a value for the variable z. So, enter tayo ng kahit anong number. Let's say 6. Tapos, ang mangyayari is pinrint out niya yung 6. Ito dahil sa line na to. Ayusin pa natin yung format na to. For like confirmation sa user. The value you entered is, tapos concatenate. Ayan. Basically, ang lalabas, the value you entered is yung string na yan at itatabi niya yung variable na to. Natin siya i-run. Enter a value for the variable z.
try natin i-enter yung value na 6 ulit. So, lumabas dito, the value you entered is 6. So, ganun lang gamitin yung cout at yung cin.